Masayang araw, mga kapil! Parang may namumuong tensyon po sa pagitan ni Bongbong Marcos at ni Ralph Recto, mga kababayan. Sa isang event, parehas po silang naroon. Nasa entablado, si Ralph Recto, mga kababayan, pababa siya ng hagdanan. Si Marcos naman, tinawag na, so paakyat naman siya ng entablado. Nagkasalubong ho yung dalawa. No, ito si Ralph Recto, ito po si Bongbong Marcos. Imbis na magpansinan sila, magkamayan man lang, mga kababayan, ang ginawa nitong isang mamang bangag, mga kababayan, yumuko, nakatingin na wala ka dire-diretso. Samantalang itong isa, pinapansin niya, si Bongbong Marcos, kinakausap niya siguro, habang magkasalubong sila, pero inisnab po ni Bongbong Marcos, mga kababayan, si Ralph Recto. Nako, ano kaya ang dahilan, mga kababayan? No? Hindi kaya nagkaunsehan na? Hindi naayos ang pagkakahati. Mga kababayan, kaya ayan, nagkatampuhan ang mag-amo. Ito po ang video. Panoorin po natin, mga kababayan. Pero bago ko po simulan, magkikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At paki-like na rin po ang video. Huwag niyo rin pong kalimutan, paki-share. At higit sa lahat, huwag niyo pong kalimutan, paki-hit na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat po ng upload. Okay? Maraming salamat. Magkikisuyo lang. O ito na ho yung video, mga kababayan. Panoorin na po natin kung paano po inisnab ni Mr. President si Ralph Recto, mga kababayan. Nako, kabago-bago pa lang sa bago niyang posisyon eh. Di ba, mga kababayan? Nagkaisnaba na. O ito, panoorin po natin. Viral ngayon ang dalawa na hindi nagpansinan makikita sa video. Ano kaya ang dahilan? Maliwanag, mga kababayan, na bagong-bago lang po itong video na ito. Kung napansin ho ninyo, sa pinanood ninyong video, mga kababayan, meron pang kantang parang pang Pasko, no? Ang background habang naglalakad itong si Bongbong Marcos paakyat ng entablado, merong music background na pang Pasko, mga kababayan. Pero nung kinakausap ni Ralph Recto si Bongbong Marcos, yoko-yoko lang ang mama, mga kababayan, ni hindi man lang po sinulyapan si Ralph Recto hanggang sa nakalagpas na sa tuluyan kay Ralph, si Ralph dumire-diretso na rin papunta sa upuan niya. Hindi man lang nagbatian. Inisnab ni Bongbong Marcos si Ralph Recto, mga kababayan. Ano kaya ang dahilan ng hindi ho nila pagkakaunawaan kaya parang meron pong tensyon sa kanilang dalawa? Mr. President, baka meron po kayong hindi na nagugustuhan kay Ralph Recto dahil baka masyadong paepal na. Ayan, ikanta mo na, sir. Ilaglag mo na, sir, na magkaalaman kung ano ang baho nitong mama na ito na kinaayawan nyo po, Sir, Mr. President. No? At ikaw naman, Ralph Recto, sir, baka meron din po kayong hindi pagkakaunawaan o hindi na po nagugustuhan sa inyong amo, magkantahan na kayo. Nakaantabay na po kami, makikichismis mo kami. Kung ano man yung mga hindi nyo pagkakaunawaan, sana hindi kayo nagkaunsayan. Mas katawa-tawa yan. Lalo na pag nalaman ng taong bayan na nagkaunsihan kayo, halimbawa lang naman. Di po ba, mga kababayan, katulad po ng ginawa ni Saldico. Malay natin, baka na-onse rin itong si Saldico. Kaya lumipad ng ibang bansa, no? Bit-bit ang mga dokumento, mga ebidensya, nung makarating na ng ibang bansa, tsaka ikinanta yung mga nalalaman niya. Di po ba, mga kababayan? Malay natin, baka ang dahilan nun nagkaunsihan lang sila. Kaya ikinanta ni Saldico, ganyan pala ugali nyo, tapos nyo ako utusan, uonsehin nyo ako, edi ikakanta ko kayo. O di ba? Malay natin, baka ganun ang senaryo kay Saldico. O ang ginawa nila kay Saldico, mga kababayan. O dito kaya kay Ralph Recto, sa ngayon, hindi pa po natin tukoy. Bagamat meron po tayong mga idea, mga kababayan, na pwede po natin sabihin, pero hanggang idea lang ho yun. Pag sinabi ko po sa inyo, baka mahulog lang po na fake news tayo, mga kababayan. Kaya akin na lang muna, pansamantala, hayaan nyo, sa mga susunod na araw po, mga kababayan, baka lumabas po ang katotohanan at baka tanggalin na sa pwesto itong si Ralph Recto. O sa mga gusto nang matanggal sa pwesto, sa kamay. Nababasa ko naman po ang comment ninyo, mga kababayan. Okay, ito pa isang balita. Nako, sasakit ang ulo nila rito, mga kababayan. Di ba pinag-iinitan nila ngayon, si VP Inday Sara, gusto nilang ipa-impeach talaga ang ating pangalawang Pangulo, mga kababayan. Napag-isip-isip siguro ni Mayor Baste, mga kababayan, okay pinag-iinitan nyo pala kapatid ko Gusto niyo talagang ipa-impeach paano pag napa-impeach ninyo ang kapatid ko? Sino ang tatakbo sa pagkapangulo sa 2028? Wala na hindi na makatakbo si Inday Di po ba? Eto, ang pahiwatig po ni Mayor Baste, mga kababayan. Sangayon po ba kayo, mga ka-DDS, buong mundo? Eto ho ang balita, mga kababayan.
Baste Duterte, ayan, nagpahiwatig ng plano sa 2028 election. Naku po, baka mas lalong pag-initan nila si Mayor Baste nito, mga kababayan. Kasi isa ito sa mga tinik nila sa lalamunan Basta Duterte, tinik sa lalamunan ho nila yan. O, nakausap ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang kanyang mga taga-suporta kung saan ibinahagi niya ang kanyang pananaw sa direksyon ng politika at lipunan sa bansa habang papalapit ang 2028 national election. Nariyan nagkatipon-tipon yung kanyang mga taga-suporta no? Lahat naman tayo mga DDS, supporter naman ng mga Duterte, di ba mga kababayan? Hindi ho natin may pagkakaila yan. O ito pa, sa kanyang mensahe, hayagan niyang hiningi, kita nyo na, ang suporta ng publiko sakaling tumakbo siya sa 2028 election, mga kababayan. Hiningi. Pahingi ng suporta. So, suportahan niyo ba ako sa kasakaling tumakbo ako sa 2028 election? Mga kababayan, kayo, ibibigay niyo po ba ang suporta niyo? Para kay Mayor Baste, ako sigurado ako. 100%. Kakampanya ko pa yung mama na yan. Kung matutuloy ito, mga kababayan, talagang kakampanya ko si Mayor Baste at susuportahan ko talaga yan. Mga kababayan, kung sakasakali lang naman po ito, na tumakbo siya. Di po ba? Pahiwatig pa lang po ito. Pero malaki po ang posibilidad na mangyayari ho ito, mga kababayan. No, ito pa. Ang naturang pahayag ay itinuturing ng ilan bilang malinaw na sinyales ng kanyang posibleng mas malaking papel sa pambansang politika sa mga susunod na taon. Parang ako, parang kayo, mga kababayan. Malinaw po ito na sinyales sa atin na maaari siyang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028, mga kababayan. No? Bagamat nagsabi na rin ang ating pangalawang Pangulo, Inday Sara Duterte, natatakbo siya, paano nga kung ma-impeach siya? O kinakailangan ngayon pa lang, meron na tayong inihahandang pambato, mga kababayan, na kandidato para sa 2028 election. Katulad po ng ginawa ng ating pangalawang Pangulo noong 2022, election din yun Hiningi niya rin po ang suporta natin, natandaan niyo pa niyo ba yun, mga kababayan? Hiningi din po ni BP Inday Sara ang suporta natin, lalong-lalo na nang sinabi ni BP Inday na baka pwedeng suportahan niyo naman si Marcos. Di po ba? May magandang pronouncement si BP Inday Sara. Suportahan natin itong katandim ko. Ipanalo natin siya. Ayun naman, naniwala naman tayo. Ibinigay natin yung suporta natin kay Marcos. Kaya lang, nabudol tayo, mga kababayan. Pero dito, sa ginagawang paghingi ng suporta ni Mayor Baste, hindi ho tayo mabubudol. No? Kasi sigurado tayo na kapag ang isang Duterte ang mamuno sa ating bansa, mga kababayan, walang maaargabyado. Patas. Kung ikaw ay nagkasala, kawatan ka na elected official, mapasenador ka man, mapakongressman ka man, mananagot ka sa batas. Makukulong ka talaga. Hindi ka pwedeng magnakaw sa kaban ng bayan. Yan ang isa sa mga nagustuhan natin sa ating sinusuportahan ng mga Duterte, pamilya Duterte, mga kababayan. Pero, ang lahat ng mga sinabi ngayon ni Mayor Baste, pahiwatig pa lang yan. No? Pwedeng tumakbo, pwedeng hindi. Pwedeng matuloy, pwedeng hindi. Pero, kung sakasakaling ma-impeach na tuluyan ang ating pangalawang Pangulo, tumakbo sila. So, suportahan sila ng tao. Ganun lang kadali yun, mga kababayan. Huwag na nating patagalin. Duterte, kung Duterte, mga kababayan, wala nang iba tayong susuportahan, kundi mga Duterte lang. Di po ba? Walang bangag na sa 2028 Lahat yan matituno, mga kababayan O hindi naman bangag ang mga Duterte, nasa mga Marcos man lang, hindi man tayo may sabi niyan, kundi yung ate niya. Di po ba? O ito pa isang balita. Parang pinatatamaan po o binabanatan po ni John Vic Remulla, mga kababayan, ang mga taga Bureau of Fire Protection, mga kababayan. O ito sabi niya, Remulla, BFP, pinakakurap na ahensya, mas masahol pa sa PNP. So, dahil nasabi niya na mas masahol pa sa PNP ang BFP, mga kababayan, pagdating sa kurap, maliwanag po na mayroong korupsyon na nangyayari sa PNP. Di ba? Maliwanag. Mas masahol pa daw sa PNP ang EFP, ang BFP, mga kababayan Bureau of Fire Protection. Ayan, matinding pahayag ang binitawan ni DILG Secretary John Vic Remulla laban sa Bureau of Fire Protection na ayon sa kanya ay pinakakurap umanong ahensya ng gobyerno at mas malala pa kaysa sa Philippine National Police. Maliwanag BFP, papayag ho ba kayo niyan? Nasabihan kayo ni John Vic Remulla na mas talamak daw ang korupsyon sa ahensya ninyo. Mga sir, mga madam. Ano ho masasabi ninyo? Hindi nyo man lang ba didepensahan ang inyong ahensya? Aba, tataga ho sa isip ng mga tao yan. Papaniwalaan yan ng mga kababayan natin na isa kayo sa pinakakurap na ahensya ng gobyerno. Aba, depensahan nyo po sarili ninyo. Banatan nyo rin si John Vic. Kung may alam kayo, kanta nyo na rin. Magkanta na kayo, mga yawa kayo.
Ito pa. Inihambing ni Remulla ang kanyang karanasan bilang dating gobernador ng Cavite sa pagiging kalihim ngayon sa Department of the Interior and Local Government. Ayon sa kanya, mas predictable umano ang buhay bilang gobernador at wala siyang kaaway. Ba't di ka tumakbo, John Vic, ng gobernador ulit sa susunod na eleksyon? Sa bagay, sigurado tatakbo yan mga kababayan kasi wala na po yung amo nila. Ba't di ka tumakbo, John Vic, nung nakaraang halalan, 2025? Ba't di ka tumakbo? Nag-gobernador ka na lang sana. Wala ka naman silbi dyan sa pwesto mo eh. Ay, ewan ko, wala ka naman nagagawa. Puro ka lang tayo. Puro ka lang ganun. Angas-angas ng datingan. Takbo ka na ulit, gobernador. Wala ka kamong kaaway, di ba? At mas predictable di umano yung buhay mo nung ikaw gobernador kaysa sa ngayon. Ay, ngayon pa lang bumaba ka na. Layasan mo na yung DILG. Layasan mo na. Tapos, mamuhay kang simple para hindi na madagdagan yung baho mo. At higit sa lahat, wag na magalit sa iyo mga kababayan mo. Malay mo, sa 2028, pag tumakbo ka, baka manalo ka. Tapos bumawi ka sa mga taga Cavite. Bumawi ka. O sa dati mong distrito. Tulungan mo sila. O para sa susunod na halalan, iboboto ka nila. Malay mo, manalo ka. Diba, mga kababayan? O, ikinagulat naman umano niya bilang DILG chief nang malaman ang katiwalian sa BFP. O, kita nyo na. Maliwanag na yan, mga kababayan ha. Corrupt din pala itong BFP. Naku, nakapal lang mukha ninyo. Hindi na kayo naawa sa Pilipinas. Hindi na kayo naawa sa kaban ng bayan na ninanakawan ng bilyon-bilyon, trilyon pa nga ng mga elected official. Tapos kayo, baka yung pondo ninyo. Aba, pinanggo-good time nyo lang, binubulsa nyo lang. Oh, kapal ng mukha nyo po, sir. Tigil nyo po ang pagiging corrupt. Diyan, sa ahensya ninyo. Maawa naman kayo sa mga Pilipino. Napakaraming Pilipino nagugutom po. Mga madam at sir. Sana yung mga matitino pa dyan sa inyo, sa Bureau of Fire Protection. Mga matitino ha, pag may alam kayong katiwalian dyan, maging whistleblower naman po kayo para may pakinabang kayo sa bansa. Minsan na nga lang kayo matrabaho, tuwing may sunog na lang eh. Nangungurap pa kayo, buha ka ng ina kayo. Minsan na lang kayo matrabaho. O, hindi naman araw-araw may sunog ah. Di ba? Panay na nga lang kayo upo dyan sa inyong istasyon eh. Nagagawa nyo pang mangurap. Ang kapal rin naman. Oh, ayon kay Remulla, nalaman ito matapos ang malawak at masusing investigasyon. Sinabi niyang mula pa lamang sa recruitment, umaabot na umano sa 500,000 ang hinihinging bayad. Kita nyo na. Naku po, may ganun palang kalakaran dyan. Kapag gusto mong, halimbawa, magpaparecruit ka o gusto mo mag-apply, meron palang singilan na 500,000. Mga kababayan. Kaya nga, papasok sa ahensya ninyo ang tao. Dahil walang trabaho, matutulungan ninyo, nangihingi pa kayo. Ng 500,000 pesos bilang kabayaran. May ganun kalakaran, grabe naman kayo. Ang kakapal din nyo, ano? Kapal ng apog ninyo. They're worse than the police. Believe it or not, Ani Remulla, sa mga BNC host na sina Edwin Lacerda at Lorelai Pardo, BFP is the most corrupt of all. O, kita nyo na? BFP ha? We know who they are. We're gonna file charges. Naku po. We know how they do it. Even from recruitment, they charge 500,000 pesos. Aniya. Saan pa niya? Nagmula umano ang katiwalian mula sa ordinaryong bumbero. Ayan. Hanggang sa pinakamataas na opisyal ng ahensya. Grabe naman yan. Binanggit din niya ang umano'y anomalya sa fire inspection fees at BFP, pati na rin ang pagbebenta ng fire extinguisher at pangungontrata ng fire sprinkler system. Sila lahat yan and they charge 4 times, 5 times what is normal, Ani Remulla, mga kababayan. Naku po. Magpa-file di umano ng charges itong si mga kababayan, si Remulla. Siya may sabi, we gonna file charges. Naku po. Tayo na nga pa sinasabi ko eh. So magkakainitan itong si Remulla, mga kababayan, at ang BFP. Imposible pong hindi sumagot ang mga taga-BFP dito kay Remulla, mga kababayan, bilang isang ahensya din ng gobyerno na ayaw masira ang kanilang ahensya, ang kanilang institusyon. Abay, pagtatanggol nila ang sarili nila. So anong gagawin ho nila? Kung maraming ikinantang baho, si Remulla, mga kababayan, na di umano, 500,000 pesos sa pagre-recruit pa lang, hiningian itong mga nire-recruit, baka meron ding ipasabog ang BFP, mga kababayan. Naku, wala na. Gulo-gulo na sila. Sila na po nagbabanatan. mga kababayan, nakakatawa lang isipin no? Sila nagbabanatan. Naku, sige, tuloy nyo lang. Nanunood lang kami sa inyo, magkikitawa kami habang kumakain ng pulburon. Pulburon ha? Hindi yung katulad ng pulburon ni Bangag. Sabi ng ate niya, hindi yung pulburon. Pulburon natural.
Paborito natin yun eh. Matamis, merong lasang ube, merong kasoy, o di ba? Kung ano-ano mga flavor, napakasarap. Di tulad ng pulburo nila, ay nakakaaning yun. Di ba, mga kababayan? O kita mo, si Ralph Recto, hindi pinansin, inis na. Di ba, mga kababayan? O, ito pa isang balita. Naku, napakarami pala nitong ating babasahin. Di ba mga kababayan, no? Yung tungkol po sa Bukana Bridge, na sinabi ni Mayor Baste, premature, di umano, ang pagbubukas ng Bukana Bridge. Kumbaga, minadali. Di ba? Minadali. Hindi pa naman dapat buksan. Pero sinabi ni Marcos na December 15, bubuksan. Di ba? Premature ho yun. Dahil nakita, siyempre, ni Mayor Baste, teka, magulo pa itong itong extension na ito, yung sa may Bukana Bridge, mayroong kalsada doon. Hindi pa maayos, wala pa mga signage. O, delikado to sa mga motorista, lalo na gabi. At isa pa, wala pang, tawag dito, mga ilaw. Poste, wala pa. So, delikado pa nga. Maga, pwede. Kung gabi, delikado, lalo na may yung mga nakainom na nagda-drive. Baka yung pa ang, tawag nito, ang dahilan para madisgrasya sila. Abay, pinabuluanan po, mga kababayan ng Malacanang, ang sinabi ni Mayor Baste. O, ito ang balita. Pinabulaanan ng Malacanang ang pahayag ni Mayor Sebastian Baste Duterte na premature ang pagbubukas ng Davao City Coastal Road batay sa naunang kasunduan. Palas rejects Sebastian Duterte claims on premature Davao Coastal Road opening. Talaga naman eh. Maliwanag naman talaga premature eh. Minadali eh. Hindi pa naman dapat talaga. Walang ibang magdedeklara na pwede ng daanan. Pwede rin naman ang presidente. Hindi man natin inaalisan ng karapatan si Marcos na magdeklara at sabihin, pwede na gamitin to. Kung nakita yung lugar na safety ang mga motorista, sa nakita ni Mayor Baste, malamang hindi nakita ni Bongbong Marcos yun. Si Mayor Baste talagang iniisa-isa niya. Talagang mula sa simula hanggang sa dulo, pinupuntahan niya para siguraduhin ligtas pa sa mga motorista. Siguro nakita ni Mayor Baste, mga kababayan, teka, ba't hindi pa ito tapos? Wala pang mga street lights. Dapat kinakailangan pa ng signage. Para hindi dumiretso yung mga motorista kasi may mga parte pa pala na hindi pa tapos, ginagawa pa ho, mga kababayan. At halimbawa, magawa na yun, hindi pa rin naman pwedeng daanan kasi kinakailangan pang patuyuin para hindi babasag. Kaso si Marcos, sabi niya, pwede na yan. Okay na yan. Pwede nang daanan yan. Siyempre, kinakailangan niya lang magpapugi. Di ba, Marcos? Kailangan dagdag pugi points, ika nga sa kanya. Para matuwa sa kanya mga taga Davao kahit napakalabong mangyaring matuwa sa kanya mga taga Davao. Di ba? Sinabi niya lang yun. Pwede nang daanan yan. Binabypass niya po eh. Ang DPWH, binaypass niya rin. Ang alkalde ng Davao City. Dapat nga, tatlo sila ron eh. Si Bongbong Marcos, ang alkalde ng Davao o acting mayor ng Davao, si Mayor Baste, at saka DPWH. Dapat nga, sila magkakasama ron. In-inspection yun eh. Di ba? Sumakay sana sila sa sasakyan para hindi sila mapagod. Napakalayo ng lalakarin nila eh. Kaso si Marcos, hanggang doon lang sa tulay eh. Hindi niya naman po tinignan hanggang doon sa dulo, yung kalsada na hindi pa ho tapos eh. Si Basti alam niya. Kaya tinawag niya, teka, premature yan. Pinalaga naman o pinabulaanan naman ng Malacanang. Siyempre, sino ba nasa Malacanang? Sino ba tagapagsalita ng Malacanang? Si Auntie Claire. Ano ba si Auntie Claire? Sip-sip. Hindi ba? Sip-sip yan sa amo niya. Siyempre, mga babayan. Ayaw mo mag-sip-sip, tanggal ka sa pwesto mo. Kung gusto mong tumagal sa pwesto mo, sip-sipin mo ang tumbong ko. Kahit na mabaho na. Sip-sipin mo. Auntie Claire, parang ganun baga, mga kababayan, di po ba? Ipagtatanggol at ipagtatanggol niya amo niya. Kahit mali naman talaga yun eh. Totoo yun eh. Mali ang ginawa ni Marcos, para sa akin malaking kamalian. Hindi pa dapat padaanan. Pero pinilit niya po, mga kababayan. Sinabi niya, pwede na yan. Palibasa nga ho, bangag. Gusto sigurong bigyan ng problema ang mga taga Davao. Kita't napakadilim pa, padadaanan niya na. Paano kung may dumiretso, nahulog doon, na disgrasya, na tigok, mga kababayan, ang sisisihin po niyan, local government po ng Davao City. Siyempre si Marcos, didinay niya lang yan eh. Malay ko ba kung hindi pa pala tapos yan? Hindi man sinabi sa akin ni Mayor Baste, pwede naman sa magdahilan ng ganyan. Yun nga kumanta lang nga si Saldico. Sinabi nga dawit siya sa mga anomalya. Nagawa pa nga nilang i-deny, mga kababayan eh. Di ba? Naniwala naman yung iba nating mga kababayan. Nakakalungkot po, mga kababayan. Ang Pilipino, sa pansin ko lang ha, parang okay lang yata sa kanilang lahat na pagnakawan sila eh. Samantalang tayong mga nakikipaglaban para sa tama, ayaw natin ng korupsyon, abay iniipit ho tayo. Di ba? Pero ibang mga kababayan natin, wala, okay lang sa kanila. Sige, magnakaw lang kayo dyan. Importante, maghanap buhay din kami na sa amin. Kung meron kaming babayarang tax, magbabayad na lang kami. Parang gano'n eh, no? Wala na pong nakikipaglaban masyado ngayon mga kababayan sa katotohanan. Nakakaawa po ang bansa natin. Sana, yung ating mga kababayan, magising. Lalong-lalo na. Yung mga nagpapaniwala pa hanggang sa ngayon. Kay bangag. Sana, magising din sila, mga kababayan. Makita nila ang totoong problema sa ating bansa. Na hindi mga Duterte ang problema sa ating bansa, kundi ang napakalalang korupsyon na nangyayari sa ating bansa ngayon. Halos lahat
ng mga nasa kamara. Mayroon kanya-kanyang sariling agenda para kumapal ang bulsa nila, ang kakapal ng mukha nila. Di po ba? Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.